Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay naririto po tayo sa lunduyan ng Landas ng Buhay dito po sa Paumbong, Bulacan. Narito po tayo sa isang pagmimisyon upang ating pong ihayag at ikalat ang ebanghelyo sa lahat po ng mga tao, sa lahat ng kinapal. Dahil ito po yung inuutos sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula po sa aklat ng Mateo Kapitulo 24. Ito po ay nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga lagad upang sa kanya ipamala sa mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila sinabi, "Hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak." So kung titingnan po natin mga kapatid sa pananampalataya, marami na po mga bansa ngayon ang nakaranas na ng iba't ibang mga pagyanig, mga paglindol na talaga namang maraming mga tao ang nasindak, maraming mga tao ang mga nagkagulo dahil sa mga pagbagsakan ng mga debris, mga bato, mga building na nangagigiba. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, kung ating pong titingnan, ang lahat ng mga inuhula ng ating Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya, nangyayari po ito sa ating kapanahunan ngayon. At bawat inihula niya, isang tuldok, isang pudlit, lahat ng mga bagay dito sa kasulatan ay magaganap. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng Mauliboy, nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo nga sa amin, kailan mangyayari mga bagay nito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Kaya po kung titingnan po natin sa ating kapanahunan ngayon, marami ang naglitawan at nagpakilala. Sila daw ang Diyos, sila daw ang Kristo, sila na raw ang naku po, kung titingnan po natin, eto sa bandang huli, naglabasan na kung ano at sino ba talaga sila. May nagpakilala pa na lahat daw ng kaluluwa ng sangkatauhan ay kanya. Diyos ko po naman, ikaw ba'y tao pa? Alam nyo na po kung sino po yung tinutukoy ko. At siya po ay isang tambak na kaso na ang nakakaso sa kanya, na kinasuhan siya sa ibang bansa. At marami pong nagpakilala na sila na raw po yung sugo ng Diyos, na sa katotohanan wala namang kapangyarihan, wala namang biyaya ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Dahil ang tunay na sugo ng Diyos po, puspos po siya ng biyaya at kapangyarihan. Karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanya. Yan po ang isa sa katangian ng isang tunay na sugo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makaririnig kayo ng mga digmaan at mga lingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas." Kaya po kung titingnan po natin ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, sari-saring digmaan na po ang nagaganap ngayon na ikinasisindak at marami na pong mga tao ngayon, kung hindi nyo po nalalaman, marami ng mga tao ang nagkakamatay. Marami ng mga tao
ang nangagugutom, marami ng mga tao ngayon nang naghihirap. Lalong-lalo na po yung mga dinaanan ng mga iba't ibang dilubyo, yung mga bansa na talagang halos ay gunawi na po ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil niyayanig na po ng kapangyarihan ng Diyos, ng ating dakilang Ama at ng Panginoon, ang mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos, yung mga bansa na hindi kumikilala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung titingnan nyo po yung bawat bansa na yan, na dinilubyo, na dinaanan ng mga nakakasindak at mga nakakatakot na dilubyo, tingnan nyo po kung anong pananampalataya, kung anong uri ng pananampalataya meron sila, at kung sino ang kanilang kinikilala, at kung sino ang propeta na kanilang dinudiyos, na kanilang sinasamba. Pagbulayan nyo po yung lahat ng sinasabi ko, mga kapatid, sa pananampalataya, dahil hindi po kami nagsasalta ng saganang amin, dahil ang sinasabi namin ay ang kalooban at katuwiran ng ating Ama na nasa langit, na dapat sana ang kanyang kalooban ang maghahari sa sangkatauhan. Dahil kung ang kalooban ng ating Ama ang naghahari, di sana hindi ganito ang nangyayari sa ating kapanahunan. Puro kapatayan, puro kaguluhan, puro gera, at wala nang katapusang puro kaguluhan. Ibig sabihin, ang kalooban ng ating Ama na nasa langit ay hindi naganap. At hindi ninyo sinunod ang lahat ng aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba kasi ang aral at utos ng ating Panginoong Jesucristo? Magbabasa po tayo, no? Juan Kapitulo 15, talatang 12. Ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Di po ba napakalinaw? Ang nais ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan ay mag-ibigan po tayong lahat at hindi magpatayan. Ano po yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Ano ang nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa? Patayan dito, patayan doon, gera dito, gera doon. Hindi kayo nangatuto ng ganito kay Kristo. Dahil hindi ito yung tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig sa bawat tao, pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sandaigdigan. Yan po ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ganyan. Puro patayan, puro kaguluhan. Hindi po kayo natuto ng ganito kay Kristo. Yan po ang sinasabi sa Efeso Kapitulo 4. Babasa po ulit tayo, ha. Napakalayo po ng nangyayari sa ating kapanahunan ngayon sa mga itinuro ng ating pong Panginoon Jesucristo. Dahil kung ang turo po at aral ng Panginoong Jesucristo ang naghari sa atin, di sana hindi ganito kagulo ang ating bayan. Hindi sana hindi ganito kagulo ang ating mundo. Dahil ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Ito po, umpisan po natin sa Kapitulo 19, Kapitulo 4, talatang 19, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Napakaliwanag, ano po? Dahil ang tinuturo nga po ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig sa bawat tao, kapayapaan. Napakalayo, di po ba? Sa nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Sino po ba ang kinikilala at itinatanyag ng mga bansa na yan na ng mga naglalaban-laban? Sabihin ko pa po ba? Baka pag sinabi ko, magagalit kayo sa akin.
At yan pong bansang Israel na yan, ano ang ginawa niya sa Panginoong Jesucristo? Hindi po ba ipinagbawal nila ang pag-ebanghelyo ng ating banal na kasulatan? At ipinagbawal nila ang pangangaral ng tungkol kay Kristo? Hindi niyo po ba nalalaman na ang Panginoong Jesucristo ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan? Siya ang ilaw ng sanlibutan na pinagkaloob sa atin ng ating dakilang Ama. Ngunit ayaw nyo sa ilaw. Ang inibig ninyo ay kadiliman. Babalikan po natin yan. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Ang nag-aaral po nito, ang nangangaral po dito ay si Apostol San Pablo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan po ang mga inaaral sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa katauhan ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Pero bakit po nangyayari itong mga bagay na ito? Ayaw nyo kasi ng kanyang ebanghelyo. Ayaw ng mga taong yan, ng mga nagkakagulo sa Panginoong Jesucristo, at ayaw na ayaw nila ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ba napakaliwanag? Ayaw nila ng kaliwanagan. Ayaw nila ng katotohanan. So ano nangyayari ngayon? Puro patayan, puro kaguluhan. Yan ang ninais po ninyo. Dahil kung hindi po ninyo, kung ninais nyo po ang mga aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo, di sana'y matahimik ang ating bayan, matahimik ang ating sanlibutan, matahimik ang lahat ng tao dahil may kapayapaan. Dahil ang inaaral sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig sa bawat tao. Dahil kung ang bawat tao ay mayroong pag-ibig sa kanilang mga puso, hindi ka papatay ng tao. Tama po ba? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, panahon na pagbulayan ninyo kung sino ang mas higit nating paniwalaan, ang aral ng Panginoong Jesucristo o yung aral na mga puro nagkakagulo ngayong mga bansa. At alam nyo po kung sino ang kinikilala nila, kung sino propeta ang itinatanyag nila. Kaya nga po ang sabi ng Ama, kung ako nga'y Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? Sino ba kasi ang inyong pinaghahari? At sino ang kinikilala ng buong sandaigdigan? Hindi po ba si Propeta Muhammad? Si Propeta Buddha? Ano ba ang mga nagawa ng mga yan para kayo'y maligtas? Baka nga kung sila hindi rin naligtas eh. Dahil kung ating pong pagbabatayan ng ating pong banal na kasulatan, sino ang kaisa-isang propeta na nagtagumpay at umupo doon sa kaluwalhatian ng Ama, doon sa kaitaasan sa kalangitan? Hindi po ba ang ating Panginoong Jesucristo lamang? Bakit tayo natin paniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit ayaw ninyo ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Kaya po ito yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, sa ating daigdig. Puro kaguluhan, puro patayan. Ano ang binungan nito? Hindi po ba nagkakaroon na ng malawakang kaguluhan? Di po ba nagkakaroon na ng malawakang kagutom? Hanggang kailan natin gagawin itong mga bagay na ito? Sa lahat po ng mga bansa na nagpapatayan ngayon, hanggang kailan kayo magiging mga mangmang? Yan po ang sinabi ni Haring Solomon.
Basahin po natin ha. Hindi po sa akin galing yung mga ganyang pananalita. Yan po ay itinuturo ng mga banal na espiritu. Ito po ang sinabi sa inyo ng mga banal na espiritu. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan? Alam niyo po ba ibig sabihin ng mga ganito? Parang lumalabas na parang wala kayong mga isip. Isipin niyo po kasi, kung tunay na pinakinggan ninyo ang aral ng Panginoong Jesucristo, disin sana'y hindi kayo nagkakagulo ngayon. Disin sana'y payapa ang ating pong daigdig ngayon. Disin sana hindi kayo nagpapatayan ngayon. Dahil ang aral ng ating Panginoong Jesucristo, mag-ibigan sa bawat isa. Ibigin natin ang ating kapwa ng gaya ng sa ating sarili. Hindi po ba napakaliwanag? Kaninong aral ang mas pinili ninyo? Hindi po ba kay Propeta Muhammad? Ano ngayon ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Puro gera, puro kaguluhan, puro patayan. Hindi nyo po ba napapagbulayan yung mga nangyayari na yan? Ito po ang katotohanan na dapat nyo pong malaman. Bakit ang Panginoong Jesucristo nagpapakahayag sa amin? Bakit linggo-linggo siya ay bumababa dito? Pero si Propeta Muhammad, ni minsan po wala kaming narinig na tinig mula sa kanya. Subalit ang Panginoong Jesucristo, sa bawat pagbaba niya rito, puro pag-ibig, kapayapaan ang tinuturo po niya. Naibigin ng aming mga kapwa, kahit hindi namin kakilala, hindi namin kamag-anak, ang inuutos niya, gamutin niyo silang lahat. Gamutin ang isipan, gamutin ang mga sakit, dahil marami pong mga tao na kailangan na talagang ayusin ang kanilang mga kaisipan. Baguhin sa pamamagitan ng mga salitang, mga pamalumbakal na pinagkakaloob namin. Ano po yung pamalumbakal? Ito po yung salita ng Diyos. Nababago sa bawat puso at isipan ng mga taong nangadidimlan. Na sana ay maliwanagan na sila sa kanilang mga kaisipan. Tuloy po natin. Magsibali kayo sa aking saway. Ano po ba kasi yung saway ng ating pong Panginoon na hindi matanggap-tanggap at ayaw tanggapin ng sangkatauhan? Ito po, yung kanya pong 10 utos. Ito po ang saway ng ating Panginoon. Ito po yung saway ng ating pong dakilang Ama. Kaya nga po ang reklamo ng Ama, kung ako nga'y Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot niyo sa akin? Ninakawan na po ninyo ng dangal ang dakilang Ama, na salip sana ang inyong pinapaghari at ang inyong kinikilala ay ang ating dakilang Ama, hindi si Propeta Muhammad. Hindi po ba nasasaktan ang kalooban ng ating dakilang Ama sa kalangitan kapag si Muhammad ang lagi niyong tinatawag? Salip sana ang ating tinatawag ay ang ating Ama sa kalangitan. Alam ko po na masakit sa inyo mapandinig ang mga salita na aking sinasabi, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa inyong lahat. Basahin po natin. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Sino po ba yung kamay ng ating pong dakilang Ama, yung kamay ng ating pong Panginoon? Sila po yung mga tao na naghahayag ng mga katotohanan na dapat sana ay pakinggan ng sanlibutan. Subalit wala pong nakikinig sa amin. Bakit? Dahil ba ang aming mga kasuotan ay hindi nakasutana?
Dahil ba kami hindi nakamerkana? Dahil ba kami ay hindi kilala? Dahil ba kami ay hindi tanyag? Tandaan niyo po, ang Panginoong Hesukristo at ang mga alagad, wala po silang mga kagandahan na mga kasuotan. At karamihan po sa kanila, may hirap. Alam niyo po ba yung mga nagpapayamang mga relihiyon ngayon? Sila po nakakapagsuot niyan. Wala po kasi kami pambiling ganyan eh. May hirap lang po kasi kami. Wala kaming kakayahan na magbili ng mga ganyang kamamahal na mga kasuotan. Kaya kung ano lang ang kaya namin isuot, hanggang doon lang po kami. At hindi nyo po dapat husgahan ang tao sa kasuotan lamang. Na porke hindi kami naka-Amerikana, hindi kami nakasutana, hindi kami nakabarong, hindi nyo na kami pakikinggan. Subalit bakit ayaw nyo po pakinggan ang mga inihahayag namin sa inyo? Ang mga inihahayag namin sa inyo ay pawang katotohanan lamang. Na kung ano yung sinabi ng Panginoon, na kung ano yung inuutos sa amin ng Panginoong Hesukristo, yun ang aming hinahayag. At hindi po kami naghahayag ng saganang aming sarili. Kundi inyong iniwi sa wala ang bukong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ano po ba ang saway ng ating pong dakilang Ama at ng Panginoon? Ito pa rin po 10 utos na kung sinunod lamang ng sangkatauhan ang 10 utos na ito, di sana'y walang kaparusahan, walang mga dilubyo, walang mga salot, walang mga kung ano namang nakakamatay sa sangkatauhan ngayon na nagaganap. Payapa sana ang ating digdig. Mayroon sanang kapayapaan, mayroon sanang kasaganaan ang ating bayan at ang buong mundo. Na yung mga hinihintay ninyong kayamanan na yan, magmula pa nung kapanahunan ng inyong mga ninuno, inaasam-asam nyo na. Hanggang ngayon, nagkamatayan na yung iba, wala pa rin lumabas na kayamanan. Bakit? Dahil lahat ng tao ngayon, magmula noon hanggang ngayon, wala pang nagkaisa. Wala pang kapayapaan. Walang pag-ibig sa bawat tao. Yan ang tunay na dahilan kung bakit yung mga kasaganaan na yan na inasam ninyo, walang lumabas. At wala na yatang lalabas hanggang sa tayo magkamatay na. Dahil ang kapayapaan at pagkakaisa na hinahangad ng ating Panginoong Hesukristo ay ayaw kayo. Kundi inyong iniwi sa wala ang bukong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Kung nakikita nyo po, puro kasakunaan na, puro dilubyo na ang nagaganap sa ating pong kapanahunan sa iba't ibang panig ng mga bansa. Wala na po yatang katapusan. Halos ay gusto nang gunawin na ating pong dakilang Ama ang sangkatauhan dahil sa mga nangyayaring mga kasamaan. Dahil ang mga tao ngayon, puro na lang salapi ang mga nasa utak, puro kayamanan ang mga nasa isipan. Ang Diyos ng tao ngayon, pera na, at pera na rin ang sinasamba ng sangkatauhan. Kahit magpatayan, kahit pumatay ng kanyang kapwa, yumaman lang. Yan po yung mga masakit na katotohanan na nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, na dapat sana kung hindi kayo, kung pinakinggan lamang ninyo ang mga aral ng Panginoong Hesukristo, hindi sana nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit ayaw na ayaw ninyo sa Panginoong Hesukristo? Basa po tayo Juan Kapitulo 3 talatang 16. Ito po, lasak na po ito na inaaral ng pastor. Bakit ayaw na ayaw nyo sa Panginoon?
Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagaganda po ng ino-offer sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Buhay na walang hanggan, pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan sa buong sanlibutan. Bakit ayaw ng sangkatauhan? Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Na kung ninais lamang ninyong pakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, di sana'y walang kaguluhan, walang patayan na nangyayari sa ating kapanahunan, at walang dilobyo, walang kasakunaan, walang mga salot na dumarating, kung pinakinggan nyo lamang ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig sa bawat tao na siyang kalugod-lugod sa ating dakilang Ama. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya po itong mga tao na ayaw, o yung mga bansa na ayaw pakinggan, ayaw paniwalaan ang Panginoong Jesucristo, sa halip itinakwil pa nila. Sila na po yung mga bansa na dinidilubyo ngayon. Mga bansa na sinasalot. Napanood ko po yung sa Batong Itim. Bakit dinagsa ng milyon-milyong salot ang Batong Itim habang ang mga Muslim ay nag-aayuno doon? Hindi nyo po ba napagbubulay-bulayan yan? Ibig sabihin, ayaw ng dakilang Ama ang pagsamba na ginagawa niyong Diyos ang Batong Itim. Dapat ang gawin yung Diyos, yung Ama. Sambay natin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Yan ang tinuturo sa amin ng ating pong pastor. Yan ang tinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang tinuturo sa atin ng mga apostol at lahat ng mga naunang propeta, na ang Diyos Ama ay sasambay natin sa Espiritu at katotohanan at hindi sa batong itim. Pasensya na sa inyo, pero kailangan yung malaman ang mga katotohanan na ito. Wala ang Diyos sa batong itim. Tandaan niyo ang sinabi ko. Dahil ang Diyos, ang Ama, naririto po sila sa karyan ng langit. Napakalinaw po ng inaaral sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na kung atin lamang susundin, di sana'y walang kaguluhan, di sana'y tahimik at payapa at masagana ang ating bayan at ang buong mundo. Dapat sana, kung pinakinggan lamang natin ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo, bakit ayaw na ayaw natin sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po siya naglapat na ng kahatulan sa buong sanlibutan. Ito po ang kahatulan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Sino po ba yung ilaw? Noong kapanahunan ng Panginoong Jesucristo, siya po yan. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang ilaw ng kapanahunan nila. Sa kapanahunan natin sino? Tanda po natin lagi sa bawat kapanahunan, ang ating dakilang Ama ay nagbibigay o nagsusugo ng kanyang mga sinusugo, na siyang nagiging ilaw sa ating kapanahunan ngayon. Nagpakilala na po siya, pero hindi nyo tinanggap. Ang pastor na pinagkalob sa atin ng ating dakilang Ama na siyang kakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa. Bakit hindi rin natin matanggap na kung paanong itinakwil ninyo ang Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya, sa ating kapanahunan ngayon, tinatakwil nyo pa rin ang taong isinugo ng ating dakilang Ama sa kapanahunan natin. Tuloy po natin. At ito ang katulanan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw,
Kaya pala napakagulo na ng iba't ibang panig ng daigdig. Halos ay mag-ubusan na ng lahi. Matutuwa ba kayo na kung makikita ninyo ang inyong mga kababayan ay nagkakamatay na? Matutuwa ba kayo kung makikita ninyo ang inyong mga kapwa, kung makikita nyo yung mga kamag-anak, yung pamilya ay nakahandusay doon sa mga lansangan at puro mga dugon at mga patay na at mga wala ng buhay? Matutuwa ba kayo sa mga ginagawa nyong ganyan? Sa lahat ng mga namumuno ng mga gera dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung ganyan kayo, sino ang inyong sinasamba? Ang Diyos ba o si Satanas? Pasensya na po, dahil kami ay binigyan na ng paghatol ng pastor upang magsalita kami ng mga tabak at kami ay makapamalo ng bakal. Binigyan na po kami ng karapatan ng pastor at ng Panginoon na kami magsalita ng mga masakit sa lahat ng mga tao upang maalaman ng mga tao kung ano ang kaganapang nagaganap at mga katotohanan dapat maalaman ng sangkatauhan. Hindi po kami magsasalita kung hindi po kami binigyan ng authority ng ating Panginoon Jesucristo para maipahayag ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ang kadiliman, mas inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Kaya po patuloy at patuloy ang gera-gera ninyo, patuloy at patuloy ang patayan ninyo, dahil mas inibig nyo pa ang kadiliman ng kasamaan. Mas inibig nyo pa ang sumamba kay Satanas na siyang sinasabi ng pastor na kung mas inibig ninyo ang kaliwanagan, sana mapayapa ang ating bayan. Sana mapayapa ang buong sandaigdigan. Ano ba ang nais nyo talaga? Kapayapaan o kaguluhan? Hanggang kailan kayong ganyan? Yan ang sabi ng ating pong dakilang Ama. Kailan nyo gagalangin ang ating Ama na nasa langit? Kailan nyo kikilalanin ang ating Ama na nasa langit? Kaya nga po lagi niyang reklamo, kung ako nga'y Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? Yan ang reklamo ng ating dakilang Ama sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kailan nyo kikilalanin ang lumalang sa inyo? Mas kinikilala ninyo at sinasamba ninyo yung nilalang niya. Dapat nyo kilalanin kung sino ang lumalang sa inyo, at dapat nyo sambahin, dakilain, purihin magpakailanman ang Diyos na lumalang sa inyong lahat, na dapat nyo purihin, pasalamatan, sambahin, kilalanin, igalang at respetuhin. Kaya pong Diyos Ama ay galit na at gusto na po kayo niyang lipulin lahat. Kailangan nyo na po itong malaman. Subalit siya po ay nangako na hindi na po niya lilipulin ang sangkatauhan. Nung pinatay niya ang mga tao nung kapanahunan ni Ninunong Nue, dahil ang mga tao pala tumatawag din pala sa Diyos kapag nandyan na ang kamatayan. Nagsisisi din pala ang tao kapag nasa harapan na nila yung kamatayan. Kaya po yung mga napapanood naming mga tao na nagsisigawan, Diyos ko po, oh my God, oh my God. Dahil pakiramdam nila, yung mga oras na yon, magkakamatay na silang lahat. Tumatawag din pala ng Diyos sa mga tao kapag nandyan na yung kamatayan. Hindi po dapat ganito. Tigilan na po natin yung paggawa ng kasamaan, at sa lahat ng mga namumuno, maawa kayo sa mga taong nagkakamatay. Hindi nyo po alam ang hiwaga ng buhay na yung mga tao na yan. Hindi nyo alam, mga kamag-anak nyo pala yan. Hindi nyo po alam, mga kapatid mo pala yan. Hindi mo alam, pamilya mo pala yan, mga pinapatay ninyo. Kaya nga po ang turo ng ating Panginoon Jesucristo, ibigin natin ang ating kapwa ng gaya ng ating sarili.
dahil hindi po natin alam na tayong lahat ng mga tao, ang hiwaga ng buhay ng tao, tayo pala ay paulit-ulit ng naisilang. At sa bawat pagsilang ng tao, ilang pamilya ang nabuo mo. Sa bawat pagsilang mo ng kapanahunan na ito, ilang anak nagkaroon ka, ilang pamilya nagkaroon ka. At yung mga pamilya mo na yan, pumalat na yan sa iba't ibang panig pa ng bansa. Dahil hindi natin alam, sa bawat pagsilang natin, hindi mo alam kung saan bansa ka muli pang isisilang. Kailangan nyo pong malaman ng mga hiwaga ng buhay na ito, na yan palang mga tao na yan na pinapatay mo, kamag-anak mo pala, anak mo pala, pamilya mo nung nakaraang buhay mo pa. Kailan mo ito aalalahanin na ikaw pala ay may nakaraan na buhay? Dahil tayong lahat ay nilikha ng Ama, pabalik-balik lamang po yung ating pong kaluluwa. Nagbabago lamang po yung ating mga katawan, yung ating pong mga damit ng ating kaluluwa, nagbabago lang po yan. Subalit ang ating mga kaluluwa nananatili po yan, siya at siya pa rin. Magpakailang ulit ka mang isalin, ikaw at ikaw pa rin yan. Kaya nga po ang sabi ng ating pong dakilang Ama, nang siya po ay bumaba dito sa karya ng langit, wala daw po nagbago kahit isa. Napakahaba na po ng panahon na tayo ay pinapagpasensyahan ng ating pong dakilang Ama. Sobrang haba na po ng panahon ng kanyang paghihintay na pagbabago ng mga tao. Siya po ay nanggagalayti na sa kalangitan, na nais na po niya pong lipulin muli ang sangkatauhan. Basahin pa po ba natin? Tapusin lang po natin ito. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang magawa. Ayaw niyong pasaway, ang nais niyong gawin ay ang inyong mga kalooban. Paano naman po yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Ano ba yung kalooban ng ating Ama na nasa langit at ng ating pong Panginoong Hesukristo? Ang nais nila ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, para magkaroon na po ng pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan ng ating bayan at ang buong daigdig. Yan po ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, na ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, na yung ganapin, sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan. Ito pong 10 kautusan po na ito ang dapat masundin ng sangkatauhan, at huwag nyo sundin yung mga inuutos ng mga taong nilalanglang ng Diyos. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, manumbalik na po tayo sa ating pong dakilang Ama. Siya po ang ating kilalanin, siya po ang ating pagariin. Wala po tayong babanggiting pangalan na kung sino mang propeta. Ang dakilang Ama lamang at ang Panginoon ang siyang dapat na maghari sa atin, para matapos na yung lahat ng kaguluhan na ito sa buong mundo. Para matapos na yung lahat ng mga kasakunaan, matapos na yung lahat ng salot, matapos na yung lahat ng mga nangyayaring mga kahirapan na ito sa sangkatauhan, kung paghaharin lamang natin ang ating dakilang Ama at ang ating Panginoon. Yan lamang po ang hinahangad nila sa atin, na tayo'y magbalik loob sa ating dakilang Ama. Basa po tayo, Jeremias Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Alam niyo po ba itong Sion na to? Ito po yung kaharan ng langit. At ang kaharan po ng langit ay narito na po sa bansang Pilipinas. Binaba na po, at narito na, dumating na
ang kaharian ng langit. Kaya po ang sinasabi namin, lahat ng mga tao ay magsisi na at magbago at magbalik loob na po tayo sa ating pong dakilang Ama. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman na tunawa. Wala na pong maliligaw pa, wala nang magugulumihanan pa, wala nang maliligaw pa na mga kaluluwa, sapagkat ang pastor ay magtuturo ng mga aral ng Diyos. Sige po, magbabasa po tayo. Mateo Kaya nga po sinasabi sa atin ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. At ulit-ulit ko na po itong sinasabi. Roma Kapitulo 10 talatang 15. Ito nga pong tinatanong ni Apostol San Pablo. Paano sila makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Bakit po ba napaka-importante na ang mga sinugo lamang ang pakikinggan po ninyo? Sapagkat ang mga sinugo, sila po ay mangangaral ng mga salita ng Diyos, mga katotohanan na mula sa kasulatan at mga hiwaga ng kalangitan. Yan po ang kanilang mga dala-dala at ang kanilang mga karunungan ay mula sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama. Hindi po yung karunungan. Kung ako po tatanungin po ninyo, wala po akong alam sa ganitong pangaral. Hindi po ako nag-aral ng ganitong Biblia at wala po akong pinag-aralan na ganitong sa mga school. Bakit po nagagawa ko po itong lahat ng mga bagay na ito? Sapagkat pinagkalooban po kami ng karunungan ng Panginoon para maipaalam sa inyo ng buong katotohanan ang hiwaga ng kalangitan. At yung mga nasasaksihan po namin dito sa kaharian ng langit, yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu na sinasabi nyong mga karumaldumal daw na espiritu. Kaya nga po lagi namin sinasabi, huwag na huwag kayong hahatol. Lalong-lalo na kung wala kayong mga third eye. Dahil kapag ang banal na espiritu ay nahatulan po ninyo, magugulat ka na lang, bigla ka na lang mamamatay, pinugutan ka na pala ng ulo ni San Miguel. Dahil sa paghatol mo sa banal na espiritu. Ganyan po kahiwaga ang kaharian ng langit. Bawal na bawal po dito ang magbubulaan. Bawal na bawal dito sa kaharian ng langit ang magsisinungaling. Lalong-lalo na sa mga pangangaral. Dahil bawal na bawal dito ang magliligaw ng mga tao. Dahil ang liwanag na pinagkaloob sa amin ng Panginoon Jesucristo ay kinakalat namin. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao at upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa. Kaya po kami patuloy na nagmimisyon sa kung saan upang ikalat ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao at sa lahat ng kinapal kung maaari lang. Wala lang po talaga kami mga sasakyan. May mga tao po na nagre-request sa amin na sana mapuntahan namin sila. Pasensya na po sa inyo. Mahirap lang po yung pananampalataya po na ito. At wala po kaming kakayahan na bumili ng mga sasakyan na yan para magamit namin sa mga pagmimisyon. Napakahirap po ng pananampalataya na to. Dahil itong pananampalataya na to na pinakilala sa amin ng pastor at ng aming Panginoong Jesucristo, hindi po ito namera ng tao. Nangangaral, nanggagamot. Wala pong pinag-usapang pera dito. Kung titingnan nyo po yung aming sambahan, maawa kayo, yan. Ayan po, sambahan namin. Kaya po sa mga tao na nagsasabi sa amin, kagaya daw po kami ni Kibuloy. Diyos ko po, napakalayo po namin kay Kibuloy. Si Kibuloy, sagana sa kayamanan, super bilyonaryo na po si Kibuloy. Kami, sobrang hirap namin. Ano po kaiba namin? Napakalayo po. Si Kibuloy na meron ng tao, kami, minsan hindi kami nagpabayad dito. Marami na po kaming napagaling dito. Pero hindi po kami nagpabayad. Yan po ang kaibahan namin.
Dahil ang tunay na pananampalataya ay ginagabayan ng mga banal na espiritu. At wala po kaming mapapagaling na mga tao kung wala po sila. Dahil wala po kaming kakayahan para pagalingin yung mga tao na yan. Sila po ang tunay na manggagamot, yung mga banal na espiritu. Ang Panginoon, ang dakilang Ama at ang mga doktor ng kalangitan at mga arkangeles ng kalangitan, sila po ang tunay na manggagamot na nanggagamot po dito. Ginagamit lang po kami bilang mga instrumento. Balikan po natin yung sa Mateo, nalayo na po tayo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya nga po kay Propeta Malakis pa lang, tinutulanan niya yung mga mangangaral na hindi banal. Dahil itong mga mangangaral na hindi banal, sila daw po yung aso, mga asong lobo na sinasabi ni Propeta Isaias. Basahin po natin Isaias Kapitulo 56. Alam niyo po ba kung bakit sinasabi namin ito lahat ng mga bagay na to? Para po matuto na po kayo. Kilalanin nyo kung sino ba talaga yung tunay na lingkod ng Diyos, na tunay at tapat na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Hindi po sila nagpapayaman. Wala po silang kayamanan at puro may hirap lang po sila. Oo, mga aso ay matatakaw, kailanman sila ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Bakit po hindi sila nakakaunawa? Unang-una po sa lahat, nangangaral sila ng Biblia. Hindi po nila nalalaman ang mga hiwaga, misteryo at hiwaga, talinghaga ng banal na kasulatan. Hindi nila ito kayang ipaliwanag na gaya ng pastor. Lahat ay kaya niyang ipaliwanag. Kaya nga po, ang sabi ni Apostol San Pablo, sinugo lang ng Diyos ang dapat niyong paniwalaan. Sinugo lang ng Diyos ang dapat ninyong pakinggan. At sa ating kapanahunan ngayon, nung kapanahunan ng Panginoong Jesucristo, siya talagang sugo. At siya yung aming kinikilalang sugo at propeta. Subalit sa kapanahunan natin ngayon, mayroon po siyang taong itinalaga. At ito pong tao na ito na hindi ninyo matanggap, siya po yung aming pong pastor na dapat nyo na rin pong kilalanin. Dahil nasa kanya po ang karunungan at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya po itong mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating pong banal na kasulatan, kaya po niyang ipaliwanag sa inyo lahat yan. Diyan nyo po makikilala ang tunay na sugo ng Diyos. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Eto na lang po, pag-isipan nyo po. Sino po ba ang kinikilala ng mga bansa na ito na nagdidigmaan? Sino po ba ang mga bansa na kinikilala ng mga bansang dinidilubyo? Sino yung mga kinikilala nilang mga Diyos nila? Pag-isipan nyo po yan. Mayroong propeta Buddha, Dalai Lama, Confucius, mayroong propeta Muhammad. Kilalanin nyo po ang dakilang Ama. Sambahin nyo ang dakilang Ama sa espiritu at katotohanan. Dahil kung gagawin nyo yan, titigil na yung lahat ng kaguluhan na ito. Titigil na yung lahat ng digmaan na yan. Titigil na yung lahat ng mga salot na yon. Titigil na ang lahat ng mga kasakunang nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan kung kikilalanin nyo ang tunay na hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating dakilang Ama. Dahil kung inyong tinatanggap ang kanyang sinugo, ang inyong tinatanggap ay ang nagsugo. Maliwanag po ba? Eto po, patutunayan ko po sa inyo ang sinabi ni Propeta Moises, Propeta Isaias.
Isaias Kapitulo 9, talatang 6. Babase po tayo sa mga hula ng mga naunang propeta. Isaias Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ayaw nyo sa kapayapaan, ayaw nyo sa Panginoong Jesucristo. Ang nais ninyo, kaguluhan. Ang nais nyo, kasamaan. Kaya ito po yung nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon. Puro kaguluhan at kasamaan. Dahil itinakwil nyo ang hari ng kapayapaan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa lahat ng mga tao na ayaw maghari ang Panginoong Jesucristo, ihanda nyo po ang inyong mga sarili sa ganti ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi nyo po nalalaman, lahat kayo ng mga makasalanan, tayong lahat na mga makasalanan sa buong daigdig, tinubos po niya tayo sa ating pagkakasala. Tinubos po niya tayo sa kamatayan. Ano po ang iginanting nyo sa ating Panginoong Jesucristo? Itinakwil nyo siya. Pinatay nyo siya. Alam nyo ba kung sino yung gumawa nito sa kanya? Balikan nyo po yung hiwaga ng buhay ng tao na sinabi ko kanina. Tayo pa rin yung mga tao na yon. Yung mga tao na nagtatakwil, tayo pa rin yun. Subalit kami, mga nagbago na po kami. Binago po kami ng pastor. Binago kami ng pastor na nagkandili sa amin ng aming kaalaman at tunawa. Kung papaano namin nakilala, kung gaanong kadakilang pag-ibig mayroon ng ating Panginoong Jesucristo para sa sangkatauhan. Bakit hindi ninyo makita ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan? Ayaw nyo kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sa lahat ng mga nananatili sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, manatili lamang po tayo sa kanyang pag-ibig. Ano man ang mangyari sa sanlibutan, tayo mamatay at mabuhay, kay Kristo tayo. Hindi po tayo susunod sa nilalang, tayo po'y sumunod sa lumalang sa atin, na siyang dapat nating purihin, dapat nating dakilain, at dapat nating sambahin ngayon at magpakailanman, sapagkat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ito po yung aking pong huling mensahe. Hindi ko na po natapos dahil mahaba po ito. Yung ating pong tatalakayin, yung lahat ng Mateo Kapitulo 24, aabot po ng 3 araw. Hindi po ako maubusan ng ipapangaral sa inyo. Kahit 3 araw po tayong abutin. Marcos Kapitulo 7, talatang 6. Iiwanan ko po sa inyo, pag-aralan nyo po at pagbulayan nyo po itong mga huling mensahe na ipapahayag ko po sa inyo. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, dahil marami pong mga bayan ngayon at mga dinidulubyo, may mga relihiyon naman po sila, may mga pananampalataya naman po sila, may mga kinikilala naman po silang mga Diyos. Ito po yung hula sa inyo ni Propeta Isaias. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi,
Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo na kanilang pinang-aaral ng mga utos ng mga tao. Yan po, utos daw po ng mga tao sinusunod po ninyo at hindi utos ng Diyos. Dahil kung utos lamang ng Diyos ang inyong sinusunod, mapayapa sana ang ating bayan, mapayapa sana ang sandaigdigan at masagana. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao dahil ang inyong mga sinusunod, yung mga namumuno sa inyo na walang hinangad kundi kayong lahat ay mapahamak at magkamatay. Kaya tigilan nyo na po yung pagsunod sa mga yan, sa mga taong nagtuturo sa inyo ng mga walang kabuluhan na sa inyong ikapapahamak. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao at sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Kaya po kami bilang mga ebanghilista, mga simpleng mangangaral ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon at ng ating pong pastor sa ngalan ng Panginoon Jesucristong taga Nazaret, ang hinahangad po namin, pag-ibig, kapayapaan, nawa po ay sumagana sa inyong puso. Nawa po ang pag-ibig at kapayapaan na siyang umiral sa lahat ng mga tao. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang magari sa sangkatauhan at hindi po yung mga turo ng mga salit-saling sabi ng mga tao na yan na mga ginagamit po ni Satanas. Kaya po patuloy at patuloy ang kagutom, patuloy at patuloy ang kahirapan, patuloy at patuloy ang kaguluhan, patuloy at patuloy ang gera, patuloy at patuloy ang patayan. Sana po ang aral ng Panginoong Jesucristo ang maghari sa ating lahat. Pag-ibig ang siyang utos po sa atin. Walang dakilang utos na inutos ang ating Panginoong Jesucristo kundi pag-ibig sa bawat tao. Pag-ibig sa ating kapwa. Dahil ito po ang mga kalugod-lugod sa ating pong dakilang Ama na dapat sana pairalin natin ang pag-ibig sa bawat tao. Tigilan na po natin ang paggawa ng kasamaan. Tigilan na po natin yung mga walang kabuluhan na yan na ginagawa ninyo. Kawawa po ang mga taong bayan. Kawawa po ang sangkatauhan. Kaya po, kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo upang maghari na ang pag-ibig at kapayapaan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Maraming salamat po.